Breaking news mga kababayan. Senator Erwin Tulfo, dahil sa kanyang pahayag na sometimes you have to bend the law. Mga kababayan, ito po, maaari pala siyang makulong dito. Isa pong retired justice na si Justice Noel Tiham, nagpahayag po ng pagkabahala. Sabi po dito mga kababayan, di ba matindi yung sagutan kahapon dito kay SOJ Boying Rimulya at Senator Marcoleta. Tapos itong si Erwin Tulfo pumalag na sometimes you have to bend the law in order to please the people. Senator Erwin Tulfo, ito po ang banat po ng isang retired Justice Noel Tiham. Senator Tulfo might be suggesting a revolutionary government where Congress needs to be abolished. That outrageous declaration was never taught in schools. It is not sanctioned by international law, not even the Bible or religious texts, to my recollection, permits it unless the law itself is intrinsically illegal or immoral. Hala ka, mga kababayan. He is suggesting along extensive congressional or legislative break or recess to please the people. You have to bend the law. Is this AKAP mentality? My personal observation, sabi po ni Justice Noel Tiham, isa pong retiradong hukom po ito. Senator Tulfo did not read and understand the contents of his oath, yung panunumpa nung naging senador po ito. Lumaki kasing ulo nito mga kababayan. Yumabang, lumaking ulo. Na minsan daw kailangan labagin ang batas, bend the law, para masunod daw yung gusto ng mga tao. Ito, binakbakan siya ng isang retiradong hukom. Senator Tulfo did not read and understand the contents. Hindi naintindihan ang kanyang panunumpa. His oath of office before swearing and signing it. Hindi niya naintindihan mga kababayan. Nung nanumpa siya, yung nakasulat na nakapaloob sa kanyang sinumpaan at pinirmahan, hindi niya naintindihan. In the Philippines, a senator who violates their oath of an office can face penalties, including removal from office. Nako po mga kababayan. Kapag pala nilabag mo itong pinanumpaan mong salaysay nung maupo kang senador at hindi mo inintindi ang nilalaman nito na iyong sinumpaan, aba, pwede ka palang matanggal sa pagkasenador. Ito po mga kababayan, no? A senator who violates their oath of office can face penalties including removal from office and disqualification from holding any public office through the impeachment process. Nako po, delikado si Tulfo. Lumaki na kasi ulo nito, which requires a 2/3 vote of all senators after conviction. They can also be subject to criminal prosecution for specific offenses such as perjury, which carries imprisonment. Nako, pwede ka palang makulong, Tulfo. Fines, nako, pwede ka pang magmulta. And perpetual disqualification from public office. Nako po, madidisqualified ka. Ngayon,
Hindi ka naman nanalo. Hindi ka, nako, alam nyo naman ngayon mga kababayan, hawak nila ang power. And perpetual disqualification from public office. Other possible persecutions, including disciplinary action by the Senate and potential criminal or civil liability in court. Nako, mukhang malabo ito. Ginoo, kasi kabaro nila si Tito Soto. Malabo na maano ito. And potentially criminal or civil liability in court after impeachment. Nako po. Senator Tulfo, may I respectfully suggest that you apologize and retract the deplorable statement you made for the good of the Senate. Nako po mga kababayan. Kung merong pelikula na The Last Airbender, ito namang si Tulfo, the first lawbender. Nako po. Did Senator Erwin Tulfo violates his office? Nako po mga kababayan. Bend the law for the sake of the amo. Halaka. Jude Bido, ito yung mga comment. Dapat makancelled or dismiss ang senatorial position ni Erwin Tulfo. Dahil kitang-kita at dinig na dinig ng taong bayan ang pagkabastos at paglapastangan sa umiiral na batas dito sa Pilipinas. Isama na si DOJ Boying Rimulya dahil hindi na nila nirespeto ang hudikatura at idisbar para matauhan mga yan. Nako po. The law is made by taong bayan through their representative. Of course, taong bayan wants restitution. The law they made, not law what Tulfo and Rimulya say. Sabi ni Rene Laminid. Isama sa impeachment, Isama sa impeachment si DOJ Rimulya parehong lawbender. Yan! Nagmamagaling kasi, di ka nga abogado, yabang mo. Pang mag-bend the law. Bumaba tuloy ang kredibilidad ng Senate, pwera lang sa maayos na si Marcoleta. Ang pinakakahiyang sumang-ayon para sa kanya ng mga tanga na SOJ Tarsi Rimulya, nako po. Dapat pala ang umupo sa Kongreso at Senado marurunong sa batas. Mahirap na baka mamaya pinagbibili na tayo at pinapaikot na tayo sa kanilang mga palad. Renilo Lucica. Ito bang honorable na senador ang magbaluktot ng batas para sa tao? Ang batas ay ginawa para sa ikabubuti ng tao. Kaya Erwin Tulfo, bago ka magtatatalak, 10 beses mong isipin ang sasabihin mo at nagtaas ka pa ng boses, kala mo kung sino ka. Ako nga nakakainis. Alam mo yung pagtataas ng boses niya, akala mo kung sino. Naging senador lang ang yabang na, akala mo sino na. Yung sabi ni Marites. Nagtaas pa ng boses, akala mo sino. Akala mo sino ka, Tulfo. At humingi ka pa ng pag-asa, pagsang-ayon sa pagbabaluktot ng batas. Tignan nyo mga kababayan, sabi ni Willie. Sampulan na yung Tulfo at Rimulya na yan. Pag walang nangyari dyan, isang malaking joke na lang talagang sistema ng Pilipinas. God bless the Philippines, sabi ni Ramiro. Begs Goya Arenal. Pwede ka palang magpanis na ginagawa mo. Di ka sumunod sa office. Dami palang pwedeng ipataw sa iyo ng batas. Faktay ka. Di ba mga kababayan? Ang yabang kasi ni Tulfo mga kababayan. Tignan nga natin itong si Tulfo. Check nga natin mga kababayan. Marcoleta Tulfo. Ay ito Marcoleta. Check nga natin yung mga sinasabi niya mga kababayan. Ito po. Tignan natin si Tulfo.
Ito po kasi mga kababayan si Erwin Tulfo yung Erwin Tulfo, Bendalo. Ito po mga kababayan, si Erwin Tulfo. Ito po, pakinggan nyo po ito. Talagang yumabang din kasi itong na ito. Tignan nyo si Robin Padilla mga kababayan versus Tulfo. Ito po. Sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Tulad po ng mga kasama nating artista. Halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo. Di ba mga kababayan? Buti pa itong si Robin Padilla nakakaintindi. Pero itong si Tulfo napakayabang. Sa totoo lang mga kababayan, mayabang ito Pwede ka palang makulong dyan. Ito na si Tulfo na mayabang. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Grabe. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law. Ang lupit ni you have to bend. Ang yabang Kala mo kung sino ito Di ba? Akala mo kung sino mga kababayan na you have to bend the law. Yabang wala ho tayong pakialam sa batas. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Batas-batas na yan. O, tignan nyo mga kababayan, nakakatawa. Diba? Ang galing Ang galing ni ito. Tignan nyo mga kababayan. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po ang pagnanakaw. Sobrang They were yabang. also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Nyo, sumang-ayon Thank po you, Mr. ito. Chair. Am I right, Mr. Remulla? Diba? Pwede palang makulong ito mga kababayan. Pwedeng ma-impeach. Pwedeng ma-disqualify. Nako po mga kababayan, pumalag po ang isang sekretary po ay isang isang justice na nag-retire. Pwede palang makulong itong si Tulfo. No one is above the law. Bend the law by Tulfo. Aba, ang galing naman. Ang gusto ng mamayang Pilipino, balik ang pera nila na ninakaw sa kanila ng mga sangkot sa anomalya sa nangyayari sa DPWH. Bakit pinipigilan ni Marcoleta daw? Nako, hindi makaintindi. Grabe naman yan. Kung walang batas, sana dinala na lang nila si Raffy Tulfo in action or bitag para madali at matulad ng kanilang programa. Nang butatan na naman kay Tulfo si Marcoleta. Naku po mga kababayan, tao mataas sa batas, mas mataas pang taong bayan sa batas,
Di ba? No one is above the law. Kahit 7-footer ka pa. O, tignan nyo mga kababayan. Ang kupal kasi nitong si Tulfo, ang yabang. Akala mo kung sino mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Mas mataas daw ang taong bayan sa batas. Sometimes you have to bend the law. Itong sinasabi ni Tulfo, ayun no, mga kababayan, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law in order to please the people. O ngayon, pinalagan siya ng isang retiradong hukom, na isang justice retired, na pwedeng makulong ito or matanggal po sa pagkasenador kasi hindi na intindihan ni Erwin Tulfo ang kanyang pinanumpaan kung anong napapaloob doon. Mga kababayan, mag-comment kayo. Kayo nang humusga. Kailangan daw baluktutin ang batas ayon kay Erwin Tulfo. Sinang-ayunan niya si Marcoleta. Ay hindi. Sinang-ayunan niya po si Remulla. Di ba pinagtatanggol ni Marcoleta itong batas? Ngayon naman, binaluktot ni Remulla. Ngayon, sinumang-ayon po si Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. Kaya mga kababayan, i-comment nyo po. Sumasang-ayon ba kayo kay Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law? Mas mataas daw ang taong bayan kaysa sa batas. Di ba? No one is above the law. Ignorance of the law is no excuses to no one. Di ba mga kababayan? Kaya itong si Erwin Tulfo, ignorante sa batas. Di ba wala tayong pakialam sa batas na yan? Sometimes you have to bend the law in order to please the people. Mas magaling pa pala si Robin Padilla sa iyo eh. Nabutata ka ni Robin Padilla. Kaya mga kababayan, salamat po ng marami. Pa-like at pa-share po itong video na ito. Mabuhay po. Suportahan po natin si Senador Marcoleta. Nag-iisang senador na pinagtanggol ang batas. Mabuhay po.